Yun. Kaya tingnan mo yun sa paligid mo. Anong marami doon? Ikaw lang yung Kristiyano doon, ikaw lang yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan, hindi ka pagano, pero yung paligid mo, pagano. The influence. Mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. Number 1, to raise up godly generation, love God fervently. Yes, salamat. Upang mapalaki ang bata na makadiyos sa ating henerasyon, ito lagi ang ituturo sa kanila. Mahalin ang Diyos ng taimtim na pagmamahal. Siyempre ituro natin sa kanila kung paano mahalin. Hindi lang talaga banggitin, kundi ituturo, mga kapatid, sa kanila kung paano mahalin ang Diyos. Lahat ng mga bata, kung mahal ang Diyos, magsabing amen. Yes. Ay, si Binjo. Nakikinig. Amen. Yes, mahal ba si Lord, Brother Binjo? Siyempre. Ikaw, Serge, mahal mo si Lord, Serge? Amen. Diba? O sabi po ng Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 6, Hear, O Israel, the Lord our God is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Ang kasunod po nito, these words which I am commanding you today shall be in your heart. Kaya pag mahal mo ang Diyos, mga kapatid, mahalin mo siya ng buong puso. Amen. Kaya pag mahal mo ang Diyos ng buong puso, mga kapatid, talagang hindi ka matatangay sino mang. Di ka mahahata kasi una minahal mo ang Diyos. Kasi pag mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang magulang mo. At pag mahal mo ang magulang mo, nakikinig ka sa magulang mo. Amen. Lahat ng mga bata nakikinig sa magulang, magsabing amen. Amen. Hindi po ba? Siyempre, mahal mo ang Diyos eh. At hindi pwede mahal mo ang Diyos tapos hindi mo mahal ka magulang mo. Siyempre, una, God. Mahalin ang Diyos. At pag mahal mo ang Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay madadama mo. At ipadama ng Diyos sa iyo ang pagmamahal niya sa iyo. At pag nadama mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, naku, mga kapatid, kung paano mo mamahalin din ang iyong magulang. Amen. To love God fervently, you must know Him through His Word. Para mamahalin mo ang Panginoon, mga kapatid, na makadiyos, fervently, siyempre, mahalin mo ang kanyang salita. Hindi pwede mahal mo ang Diyos pero yung salita niya ay hindi mo minahal. Kasi nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng Word of God. Kaya pag minahal mo siya, mahal mo rin ang kanya pong mga salita. Amen. At sa pamagitan ng kanyang mga salita, mga kapatid,
doon tayo nakikinig. Amen. Kaya hindi ka basta-basta mapauo. Mag-isip-isip. Pangalawa, to raise up godly generation. Speak about generation. Nag-usapan dito ang mga henerasyon. Kasi nawala na ngayon sa panahon ni after Moises, after Joshua. Kaya nga sa Book of Joshua, binabanggit doon, hindi na nila ginagawa yung mga bagay na itinuro sa kanila ni Moises. Nung sila ay papasok na doon, hindi nila alam na talaga yung nasa paligid nila ay mga pagano. Kaya tiyak sila ay ma-impluensya, mga kapatid, at mawawala na yun. Kaya ang ginagawa nila, talagang tigas pa rin ang kanilang ulo, mga kapatid. Gagawa sila ng anito at kung anong pagsamba ginagawa nila, mga kapatid. Nalala nyo si Pablo nakarating sa Athens? Maraming mga Diyos na ginagawa. At kung ikaw ay naroon, ma-impluensya ka talaga, mga kapatid. Pero ganun pa man, si Pablo ay kanyang ipinakilala ang iisang Diyos. Amen. Number 2, to raise up godly generation, teach your children diligently in the Word of God. Diligently. Turuan ang bata, mga kapatid, tungkol sa kanyang mga salita. At hindi lang turuan, dapat masigasig na tuturuan ang mga bata sa salita po ng Diyos. Deuteronomy chapter 6 verse 7. Pakibukas po. 6 and 7. Tingnan natin kung paano tinuturuan. Hello? Lalala ko yung may bahay, misis ko, asawa ko. Bago matulog, kwento, gising kwento, lahat yun. Amen. Ito po sabi ng Bible, mga kapatid. 6:7. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Kita mo, mga kapatid, sa lahat na bagay na dapat mong gagawin, ituturo mo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, ay siyempre kasama mo sila, tuturuan mo pa rin sila, mga kapatid. At pag nakaupo ka at kasama mo sila sa upuan, turuan mo pa rin. Hello? Amen. Pagka ikaw ay nahihiga, ito pa. Nakahiga kayo, katabi mo yung anak mo. Ano sabihin ng, hindi ko na makukwento, pero tuwing bago yan, matutulog. Pampantulog ni Mrs. yung mga bata yan. Katapos na ng kwento, tulog na. Hello? Amen. Amen. Kaya mga bata, sabihin mo na, kwentuhan mo nga ako tungkol sa sinabi ni Pastor nung linggo. Ano may kukwento mo sa akin? Hello? Para mayroon kang ikwento, ano gagawin? Turo. Ano ikukwento mo?
dito ikukwento mo tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Diyos, sa mga nakaraan, sa mga nangyayari, tungkol sa Diyos. Kaya nga nung namatay yung mga nakaraang generasyon, mga kapatid, hindi na nila alam kasi wala nang nagkukwento sa kanila, wala nang nagtuturo sa kanila. At sino magtuturo ngayon? Ikaw yun. May oras ka. Katabi mo anak mo matulog eh. Di ba? Di ba, Tart? Okay, ito ka. Amen. Katulog sila sa kwento lang eh. Tapos pagkagising, ano ba yan mga kwento mo? Hello! Bili kami ng yung comics na Delilah, minsan Samson, minsan David. Ako, napakarami naming mga comics na ganon. Amen. Para lang makwento, para lang hindi maubusan ng kwento, para babasa. Mga pagdating sa bahay, mayroon silang mababasa. Ngayon, iba ang generasyon, pagdating sa bahay, anong hanapin? Charger, kasi lobat na. Ito po, specific ang Biblia kung paano turuan eh. Nakuha po natin, ito, Deuteronomy chapter 6 verse 7. Sabi ron, ituro ng buong sikap sa mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo, kita mo pati sa pag-upo mo. Amen. At sa iyong bahay. At pagka ikaw ay lumalakad. Pagkasama mo yung anak mo sa lakad o sa mga pupunta ng school, palalahanan mo, anak, mabihib ka, anak, makinig ka sa teacher, anak, talagang umiiwas ka ng gulo. Palalahanan nyo ba yun? Basta lang, sige, pumasok ka na. Hello? Hello? Magbihib ka, makinig ka, may mga aral, mga turo sa'yo ng teacher. Wala naman pong tinuturong teacher na masama. Hello? Di ba, Sister Linabel? Puro mabuti yun. Pag hindi ka nakinig, wala ka talagang aral mapupulot, mga kapatid. Kaya pagkatapos ng aral sa school, uwi na, hanapin. Hello? 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 Kaya maswerte tayo. Mayroon tayong godly parents, mother and father. Makadiyos. Amen. Mapalad kayo. San si Jansen? Mapalad ka, makadiyos yung father mo. Amen. Diba? Amen. Pangatlo, to raise up godly generation, live what the Bible say, and live the word carefully. Maging, paano po natin mapalaki na makadiyos ang generasyon, mamuhay na ayon sa turo ng Biblia at mag-ingat. Palagi tayo pinalalahanan. Mag-ingat tayo. Mag-ingat sa mga desisyon, sa pasya, sa lahat na bagay, mga kapatid, mag-ingat tayo. Continually watch yourself. Itong Deuteronomy chapter 6, klaro doon kung paano mo ituro. Chapter 6, verse 12. Yon. Then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Mag-ingat, baka iyong malimutan ang Panginoon.
O kita mo? Ibig sabihin, kung naalala nyo po mga kapatid, yung last Sunday, sana ang gulo ng bahay, mayroong word of God eh. Di ba? Bata pa lang, dinidikdik na sa isip ng bata na ito ang Diyos ay isa, makapangyarihan. Lahat yan, dinidikdik yan. Mga kapatid, talagang pinupurs nila yung bata na ito ang Diyos nito na makapangyarihan. Ang Diyos nito nagligtas sa atin. Ang Diyos nito nagbigay ng pagpapala sa atin. Indikdik sa kanila yon. Mga kapatid, kaya sabi rito, baka makalimutan nila ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Kaya dapat ituro sa kanila. Kaya nga, binabalikan ni Moises yun, mga kapatid, at pinalalahanan sila ni Moises. Kaya lang, nawala na si Moises Joshua. Nawala na yung turo na yon. Pero sa ano yung sabi ni Joshua, ang malala nyo nung last Sunday, as for me and my house. Yung pamilya ko at ang buong pamilya ko, kailanman itinuturo ko sa kanila na maglingkod pa rin sa Panginoon. Amen. Next, to raise up godly generation, constantly focus on pleasing God. Deuteronomy chapter 6 verse 18, thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord. Ang iyong gagawin ay ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo at upang iyong mapasok ang ariing, ang mabuting lupaing na isinumpa ng Diyos sa kanila o ibinigay ng Panginoon sa kanila. Nais ng Panginoon, sumentro yung talagang paglilingkod at yung nasa puso nila ay ang Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember now the Creator of the days of thy youth. While the evil days come not, Lord, the years draw nigh when thou shalt say, I have no pleasure in them. Pag nagkamali, mga kapatid, parang tinapay, pag nagkamali, hindi mo na pwede mabago. O gawa ka ng bibika, pero pag kulang ng asin, naku, hindi mo na pwede madagdagan pa ng asin. Kailangan tumpak at tama ang pagpapalaki. Hello? Ito po yung, lagi ko itong inahalimbawa sa inyo. Next. Max Jokes. Sige. Yan po. Si Max Jokes, ito po yung descendant. Paano natin i-trace yung kanyang descendant? Ito yung taong talagang nanganak, tapos nagkaroon pa ng anak, at ito po yung mga descendant na nagmumula sa kanya. No, 310 delinquents o delinquenting hindi nakapagtapos ng pag-aaral at namatay sa kahirapan. Ito yung, ilan yun? 310. Hindi nakapagtapos. Ito po yung inirasyon mula doon sa kanya. Mga apo. Kaya pang yung ugat na yon, ay mahirap yung ugat na talagang hindi mamamatay. Kaya nga yung bautismo, ay grabe talaga yung power na yan. Kailangan ilubog, tabunan. Hello? Then, 145 confirmed drunkards. Confirmed na talagang manginginom. $190 public
prostitutes. 285 had sexual transmitted disease. Yung karoon ng sakit na AIDS, lipat-lipat. Kaya tinan mo, mga kapatid, hanggang ngayon, nandiyan yan. Lumilipat lang, mga kapatid. And 150 spend average of 13 years in prison. Ito yung mga henerasyon mula doon kay Max Jukes, 903 descendants, mga kapatid. Nagkaanak, nagkaroon ng anak, nag-apo-apo, at ito po yung mga descendant ay talagang nanggagaling sa kanya. Kaya napakahirap supilin, napakahirap. Ang ginagawa natin, share lang the Word of God. Pero mas matindi yung influence ngayon. Hello? Another person of Jonathan Edwards. Ito po yung mga descendant trace. Ano po ito? Hindi lang talagang research, kundi talagang nangyayari yan. Ito po yung mga descendant nito nanggagaling kay Jonathan Edwards. 13 college president galing sa kanya. Kasi naturuan eh. Naintindihan niyo po yung comparison ng bawat pamilya, ng bawat tao nito. Another 65 college professor. 75 Army and Navy officers. 60 prominent authors. 30 judges. 100 lawyers. 60 physicians. 100 pastors. 80 public servants, including governors, ministers of foreign countries. And last is one vice president of the United States. You see, namatay na ito, pero yung mga henerasyon, mga kapatid, isang ka mamimili dito. Baka kalahi ka ni Max Jokes na mayroon pa nandyan sa'yo. Ito mong laganap, mga kapatid. Yung prostitutes, drunkards, murderers, yung disease. Laganap eh. Ito yun, mga kapatid. Kaya gano'n na lang yung repent and be baptized na ipinapangaral ng Panginoon, mga kapatid. At yan ang ating ipapangaral. Dahil sa laganap, mga kapatid, at sa panahon ng ating henerasyon. At kung sa henerasyon ka, mga kapatid, ni Max Jokes, salamat, nandito ka. At natigil na yon ang henerasyon mo dahil sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ganong kahalaga ang bautismo. Ay, ang porsige natin na kailangan ang tao